So, bakit nga ba sobrang traffic dito sa Pilipinas? Sa araw-araw na pagbibiyahe natin is malamang napaisip na rin kayo kung bakit nga ba sobrang traffic dito sa Pilipinas. Kaya ngayon sa video na to, aalamin natin yung mga dahilan kung bakit nga ba sobrang traffic dito sa Pilipinas. At para malaman yan, i-compare natin ang kalsada natin sa ibang bansa. Tumira kami sa Dubai kaya maraming mga bagay akong napansin na wala dito pagdating sa mga kalsada. Na kung meron sana tayo is may iwasan sana natin yung mga traffic dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo malaman, check this video. So para magkaroon tayo ng idea guys, i-compare natin no. So eto ang kalsada sa Dubai. So kung makikita ninyo, ang dami sobrang daming pasikot-sikot dito. So ginagawa nila yan para maiwasan yung mga intersection. Kasi yung intersection, yung talaga yung nagdadala ng traffic. Kung tignan nyo ito, itong daan ito straight sa taas. Tapos ito, palikong gano'n. Tignan nyo itong daan na to. Paikot, para lang makaiwas sa intersection. So yun kasi isang dahilan kung bakit sobrang traffic, no. Siyempre, pagkat dadaan yung isang sasakyan dito, another stoplight na naman, kaya ni-stuck yung mga sasakyan. So tignan naman natin ngayon dito sa Pilipinas. So isang magandang example, syempre, ano pa ba? Eto, ang EDSA. Yan. So nakikita nyo yung EDSA, isang mahabang straight lang guys. So syempre, lahat ng sasakyan, north to south, magkasama-sama yan dyan pag rush hour. Kahit meron yan sa gitna na MRT o LRT, dun sa left and right niyan, magkabilaan yan, may mga lumalabas din yung mga sasakyan dyan na isa din yun sa mga nagkukos ng traffic nyo. And baliktad. Just to give you some idea guys, so magdodrawing tayo dito. So for example, yan. Okay? Ito yung usually na kalsada sa atin. So, ito yung yan. So, highway. Pagtapos, meron na ditong maliit na pedestrian lane. Pagkatapos niyan, syempre, building na dito. Okay? So, ganyan siya kasikip. Minsan, may mga vendor pa dito. Okay, dyan, kabilaan yung vendor. Dito tumatawid yung mga tao. Tapos minsan may hihinto pa dito ng mga sasakyan. Kaya yung flow ng mga sasakyan talagang matatraffic. So ito naman yung katulad sa Dubai. Okay, ganito ha. So ito yung pinaka main road nila. Yan. So yan. Ito yung pinaka main road nila. Okay. Pagkatapos ng main road, meron pang tinatawag na service road. Okay, ito yung tinatawag na service road guys. So dito dumadaan yung mga sasakyan kung sakaling basta ito yung service road guys. Kung nag-drive kayo, medyo familiar kayo sa mga service road. Yan. Pagkatapos ng service road, meron pa yan silang parking dito. So nakita nyo, meron pa yung parking dyan. So yung mga sasakyan, hindi na kailangan humarang, hindi katulad dito sa atin na kailangan humarang dito. So dito meron pa yung mga parking. Tapos after yung parking, meron yan sila ditong malawak na para sa mga pedestrian. At tapos noon, building na. So nagkakaroon ng malawak na space dito guys. Kaya magaan na nakakadaan yung mga sasakyan. Hindi tulad dito sa atin, sobrang sikip. Yun. Ano pa nga bang magagawa natin? Siyempre wala na tayong magagawa. Ayan na yung sitwasyon ng kalsada natin. Wala na rin sense para gumawa ng ganitong video.
Meron pa guys, may mga parte pa rin naman sa Pilipinas na hindi pa masyadong nade-develop yung kalsada. Doon pwede pa nilang maplano ng mabuti ng syempre in the future hindi masyadong maging traffic at hindi magaya sa Manila. Wow! Natapos din.